Sa po ulit, magandang umaga sa atin, people of the Lord. Muli ay narito po muli tayo sa first day of the week, kung saan po tayo po ay makakapakinig ng banal na salita ng Diyos. Ako po ulit ang na-assign ni Pastora May upang magbahagi po sa atin ng mensahe ng Panginoon. Bago po tayo mag-aral o makinig ng salita ng Diyos, tayo muna po ay saglit na panalangin. Salamat po, aming Ama, Panginoon Hesus Kristo, o Yahweh, o Banal na Espiritu, sa umaga pong ito. At maraming salamat po sa biyaya, lakad, awa, at ibig at kapatawaran sa amin. Hindi po ay napapakababa po kami sa inyong harapan at humingi po ang tawad sa aming mga kasalanan. Tawarin po kami at inisin po kami na aming ibadah natin po Panginoon sa Kristo. At nais po namin na makapakinig na namin po ang mensahe banal na Espiritu. Ikaw po maging tagapagtulong po namin ngayong umaga ito. Dahil lahat po ng ito ay walang panguluhan, kundi lang din po ikaw ang magtuturo sa amin. Salamat po at pakailong po muli kami ng inyong banal na salita. Salamat po po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Muli po ay magandang umaga po sa atin, people of the Lord. At ang ating pong pag-aaralan, ang tema po natin is about forgiveness. Ito po yung naging mensahe po sa akin ng Panginoon personally this past few days. Ang pinaka-paksa po natin ay it's about forgiveness to others. Forgiveness is one of the commands of the Lord Jesus Christ to us. Isa po ito sa mga utos ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kagaya nga po ng sinasabi po niya sa Lucas chapter 6 verse 37, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Maalala po natin yung isa po sa mga huling habilin sa atin ng Panginoon sa kanyang Great Commission in Matthew chapter 28 verse 28 ay kanya pong sinabi na teaching them to obey everything I have commanded you. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. All of us, all nations, need to learn the commands of the Lord Jesus Christ. At marami po tayong commands na matatagpuan sa Biblia mula po sa ating Panginoon sa Kristo. At isa na po doon ang about forgiveness. Or sa ating title na forgiveness to others. When we follow the Lord Jesus Christ, alalahanin po natin na pag sinusunod po natin ang utos ng Panginoon sa Kristo, ay tayo po ay nagiging kanya pong kagaya. We became Christ-like when we follow the commands of the Lord Jesus Christ. At ang pagiging Christ-like po ay alalahanin po natin na meron pong apat po na bagay. Our character, our attitude, our motive, and our works. So, lahat po ito ay bumubuo sa Christ-likeness. At sa pagsunod po natin, sa pag-aaral po natin ng commands of the Lord Jesus Christ, tayo po ay unti-unti po nagiging kagaya po ng ating Panginoong Jesucristo. Nababalik po tayo dun sa kanya pong yung original na pagkakakreate po sa ating ng Diyos according to the image and likeness of His Son, the Lord Jesus Christ. At kagaya po ng nasabi ko po sa atin kanina na ito po ay utos po ng Panginoon na ang magpatawad po. Maalala ko po ang kwento po sa Biblia ni Esau at saka po ni Joseph. Si Esau po ay after po siya ma-deceive o madaya
malinlang ng kanyang kapatid na si Jacob ng 2 beses, ay nagawa po niyang magpatawad after ilang years po ang nakalipas. Even si Joseph po na nagdanas po ng matinding kasakitan sa kanya pong mga kapatid, ay after ilang years po ay nagawa rin po niyang magpatawad. Tunay po na yung sinasabi po ng Biblia na pag tayo po ay nagpatawad, sabi po ng Lucas chapter 6 verse 37, forgive and you will be forgiven. Ito po yung sumunod sa Lucas chapter 3 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan din, gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Ito po yung verse po na nagsasabi na pag tayo po ay magpatawad at tayo po ay nagbigay ng kapatawaran, tayo rin po ay bibigyan ng gusto, siksik, liglig, at umaapaw. Yung balik po sa atin na rewards po ng ating Panginoon when we choose to forgive. Imagine si Esau po, siya po ay nag-meet po sila ni Jacob at sila po ay muli ay nagyakapan. Binigyan po siya ni Jacob ng maraming mga regalo. Noong una pa nga po ayaw po tanggapin ng kanyang kapatid na si Esau, ngunit sinabi po ni Jacob na tanggapin mo ito because nang makita kita ay para po nang nakita ang mukha ng Diyos. Nakita po niya kung paano po siya pinatawad ng kanyang kapatid na si Esau. At binigyan po niya ng maraming regalo ang kanya pong kapatid na si Esau. Si Joseph po, nung siya po ay naka-receive ng marami pong kasakitan sa kanyang mga kapatid. At kung isa-isahin po nito, napakarami pong bagay, siya po ay itinapon sa bangin, pinilabas po na siya ay nakain ng isang ferocious animals, siya po ay ibinenta, at doon po nagsimula po ang kanya po mga kahirapan na dumating. Siya po ay nakulong, siya po ay naibenta po kay Potiphar, napaghinalaan ng hindi magandang paratang sa kanya. Siya po ay naikulong, nakalimutan siya yung cupbearer, at sa bandang huli ay siya po ay pinromote ng Diyos. At nakita po natin dito na yung bandang huli po nung namatay na po ang kanilang tatay na si Jacob ay natakot po ang kanyang mga kapatid na ang sabi po ng kanyang mga kapatid ay matatagpuan po natin sa Genesis chapter 50. Saglit po natin buksan. Genesis chapter 50 verses 15 to 21. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him?" Paano kung balikan tayo ni Joseph? Sabi po ng kanyang mga kapatid. Paano kung pagbayarin tayo ng ating kapatid dahil sa mga ginawa natin hindi magaganda sa kanya? So they sent word to Joseph saying, "Your father left his instructions before he died." Si Jacob po ang nagbigay ng instructions po na ito. "This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly." Alam po ni Jacob yung ginawa po ng kanyang mga kapatid sa kanya. "Now please forgive the sins of the servants of the God of your father." When their message came to them, Joseph wept. Grabe po, yung huling habilin po sa kanya ni Jacob, kanyang pinakamamahal na tatay sa kanyang anak na si Joseph, ay patawarin yung kanyang mga kapatid sa lahat ng mga sins and wrongdoings na ginawa po sa kanya. At nung
marinig po ito ni Joseph, siya po ay nanangis sa matinding pag-iyak. Parang nangyari po kay Esau at kay Jacob, after pinamalig lang na maraming bagay, maraming beses, 2 times, nung makita po niya si Joseph, ay si Jacob ay pinili po niya tumakbo at yakapin po si Jacob at sila po ay kapatawaran. Ngayon din po naranasan po ni Joseph. Nang ma-receive po niya yung instruction po ng kanyang tatay na magpatawad, siya po ay nanangis. At ito po yung kanyang sinabi. But Joseph said to them, do not be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then, don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them. When Joseph and Esau chose to forgive, they were set free from their anger, from their resentment, their bitterness, and unforgiveness. Na-receive din po nila yung kalayaan. Kaya po ito yung sinasabi po na Lucas chapter 6:38. Magbigay kayo at kayo ay bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Ito po yung balik po sa atin. Na tayo po ay napapalaya. Tayo po ay nagiging payapa. Tayo po ay nagiging masaya when we choose to forgive others. At yun po yung pangako po ng Panginoon sa atin. When we forgive, He will forgive us. At hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw po ang darating po sa atin. Ito po yung kalayaan, yung kasiyahan. At sa buhay nga po ni Esau, saka ni Joseph, ay God rewards them. God rewarded them for their forgiveness. At meron po akong isang statement mula po sa mentor po dati ni Pastor Jun. Minsan din po na akong isasama sa mentor din po ni Pastor Art from missionary Dwight Ford. Ito po ang kanyang sabi. Forgiving people who offended you is liberating yourself from the cage of bitterness. Ulitin ko po. According to missionary Dwight Ford, forgiving people who offended you is liberating you from the cage of bitterness. Pag tayo po ay nagpatawad sa mga tao po na nakasakit sa atin o nakagawa po ng bagay na hindi maganda sa atin, pinapalaya po natin yung ating sarili mula po dun sa hawla o dun sa cage of bitterness, dun sa hawla ng kapaitan sa ating buhay. Tayo po ay napapalaya. At yung ating pong nare-receive na pag tayo po ay nagbigay ng ganong kapatawaran, ito po ay bumabalik sa atin ng husto, siksik, liglit at umaapaw. At yun po yung kasiyahan po when we follow God's commandments. At hindi po ito madali. Aminin ko po na hindi po ito madali. Kaya po ito pong umagang ito nawa po ay makatulong po sa atin na makita po natin why the Lord commanded us to forgive others. At paano po natin ito i-apply sa ating buhay. The forgiveness or the word forgiveness is, or forgive is stated 62 times in the New Testament. And it is very important to know that our God is willing to forgive us. But are we willing to forgive others? Alalahanin din po natin na ang unforgiveness ay isa rin po sa mga hindrances for God to answer our prayer. Marami pong bagay yan, yung mga hindrances para po hindi po tugunin ng Diyos yung ating mga panalangin. At isa po ang unforgiveness. Sabi po ng Mateo chapter 6 verse 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa,
hindi patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Another po, sa prayer po ng ating Panginoong Jesucristo na tinuro po sa kanyang mga disciples, the Lord's Prayer. Ito po ang sabi sa Mateo chapter 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Our forgiveness to others ay nagre-result po ito sa kapatawaran ng Diyos din po sa atin. So, well, alam po natin, mga time na ito ay ang Panginoong Jesucristo ay hindi pa po siya ipapako sa krus, hindi pa po dumadanak ang kanyang dugo upang maging kabayaran ng ating mga kasalanan o para tayo ma-justify. But it is the command of God na kailangan natin sundin. At even after ng Panginoong Jesucristo po ay mawala na po dito sa earth at umakit na po siya sa langit, and He is now seated at the right hand of God, at bumaba po yung banal na Espiritu, yung dispensation ng banal na Espiritu of the Holy Spirit, ay even ng kanyang po mga apostol ay tinuturo pa rin po sa mga tao magpatawad as Christ forgave us. So, huwag po natin ito makakalimutan na ito ay isa po sa mga commands ng Panginoon. And ito po isa pong mahalaga na bagay na para makita po natin kung yung bakit, how po tayo magpapatawad? Bakit po tayo kailangan magpatawad? Kamaya po pala yung paano. Bakit po tayo kailangan magpatawad? At isa po ito sa mga kailangan natin malaman. It is very important to know our identity before when we not yet known Christ. Kung hindi pa natin kilala, kung hindi pa tayo mananampalataya ng Panginoon. Ano pa yung ating identity sa harapan ng ating Diyos? Isa-isahin po natin yan. In Colossians chapter 1, verse 21, sabi po ng Panginoon ay, once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior. Tayo daw po ay mga manalayo sa Diyos. We were alienated from God. And tayo po ay enemies o kaaway ng Diyos because sa ating mga evil behavior. Hindi pa po tayo mananampalataya. Tama po ba? Ako po, masasabi ko po na totoo po ito sa aming buhay. Pangalawa po, sa Efeso chapter 2 verses 1 to 3. Ito po yung sabi po ni Apostle Pablo. Noong unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo ang masasamang takbo ng mundong ito. At napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa inyong kapawid, ang Spiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasapok sa Diyos. Ito po yung mga evil spirit na kumokontrol po sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Minsan din po tayo naging ganun. Ang totoo, tayo lahat ay dadaling namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Marami po tayo makikita rito identity natin before. Dito po sa sinabi po ni Apostle Pablo. Ito po ay tunay na sabi ko sa aking buhay. Nung una raw po tayo po ay patay. We were dead because of our sins. Tayo po ay mga patay. Pangalawa, sinusunod din noon ang masasamang takbo ng mundo ito. At napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa inyong kapawid. Ang Spiritong nagahari sa mga taong ayaw magkasakop sa Diyos. Pangatlo po, dati rin ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay sa pagnanasa ng ating laman. At pang-apat, sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. At pang-lima po ay tayo po ay kabilang sa mga taong pinapupuotan ng Diyos. Or we are objects of wrath. Pinalaman po yan. At ito po, meron pa po, sa Colossians chapter 2 verse 13a ay parallel po ito na sinabi ng Apostle Pablo sa mga
Efeso, ito may sinabi niya sa mga taga-Colosas, kayong dating patay dahil sa kasalanan. So tayo patay. Ang turing sa atin ng Panginoon dati po ay patay. Maraming bagay. We were enemies, we were dead, we were objects of wrath, we were alienated from God. Pangatlo po, in Ephesians chapter 4 verse 22, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Tinuruan daw po tayo na ating pong hubarin yung ating lumang pagkatao. Ano ba yung ating lumang pagkatao na tinutugol po ng Ephesians chapter 4 verse 22? Our old self. Ito po, being corrupted by its deceitful desires. Tayo po ay nadaya ng ating mga sariling desires. We were being corrupted. At pang-apat po ay sa Romans chapter 5 verse 10. Romans 5:10. Dati tayo mga kaaway ng Diyos. Kapatid. Tayo po daw dati ay mga kaaway ng Diyos. Ganun po ang ating identity before. But, ito po yung maganda pong sinabi po na kada po babanggitin po ng ni Apostle Pablo kung sino po tayo dati, lagi pong kadugsong doon yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kagaya po ng sinabi po niya sa Roma 5:10, dati kayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng Kanya. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Tayo po mga patuloy na mananampalataya, tayo po patuloy na sumusunod sa Panginoon. Ito po ay napakaganda pong pangako po sa atin. Tayo po ay dinuri ng Diyos sa Kanyang mga kaibigan dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung ating identity before. Tayo po ay mga kaaway ng Diyos, mga taong hindi nagpapasakop, objects of wrath, alienated from God, we were dead before. Ganyan po. Pero God accepted us. The Lord forgave us. He forgave us. Kaya po lagi pong sinasabi ko ng Bible na pagpatawad kayo, paano kayo pinatawad ng ating Panginoon sa Kristo. Ngayon nalaman po natin kung sino po tayo sa harapan ng Diyos before nung hindi pa tayo mananampalataya. Ang sabi natin, na gawin din po siguro yung mga tao na minsan hindi nakakagawa sa atin ng bagay. Hindi magagandang bagay, lalo na po yung mga hindi po mananampalataya. At even yung mga mananampalataya po ngayon ay inutusan po ng Panginoon na makipagkasundo sa ating mga kapatid. You reconcile to your brothers. Isa rin po yan sa mga utos ng Panginoon. Kasama na rin po doon ang pagpapatawad. Ang makipagkasundo at magpatawad. Ngayon po ay alaman po natin kung ano po ba yung ating katayuan o sino po tayo dati, our identity before, hindi pa po natin kilala, hindi pa tayo mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Ay, ngayon po ay, ano po bang tinuturo sa ating Panginoon Jesus? Dito po sa Colossians chapter 3 verse 13, ay, ito po ang sinasabi po ni Apostle Pablo sa mga taga-Colosas. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinakit kayong kanina, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Lagi pong inuulit po ng Panginoon o ng mga apostol na magpatawad po kung paano tayo pinatawad o kagaya ng pagpapatawad ng ating Panginoon Jesucristo. Kasi doon po natin nakikita po paano po tayo tinanggap ng Diyos, paano tayo pinatawad ng Panginoon. Kaya po, talakay po natin kung sino po ba tayo dati
Ano yung identity natin before. Pero tayo po ay tinanggap pa rin ng Panginoon. Pinatawad pa rin po niya tayo. Meron po tayong halimbawa na masusundan po natin kung paano po magpatawad. Kagaya po ulit, ang sinabi ng ni Apostle Pablo ay magpasensya kayo sa isa't isa. Kung maging nakit kayo kanuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo. At sa Efeso chapter 4 verse 32, ito rin po yung sinasabi ni Apostle Pablo sa mga taga-Efeso. Salit, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nabanggit po ulit dito yung magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Lagi pong meron pong comparison. Because doon po natin nakikita kung paano po magpatawad. At kung gaano po tayo pinatawad ng Diyos, yun din po tayo tinuturuan ng Panginoon na magpatawad sa ibang tao na nakasakit sa atin. Nakagawa sa atin ng hindi magandang bagay. At sabi ko nga po, ay, ang Bible po ay marami pong tinuturo din po sa atin pagdating sa pagpapatawad. Pero ito po is, ang focus po nito or ang pinaka-subject po natin is about forgiveness to others or forgiving others. Ngayon po, nalaman po natin ito, ano po ba yung kailangan natin gawin? What are the things that we should do, we need to do? Ito po yung ating conclusion sa umaga po ito. At yun po ay matatagpuan po natin sa parable po ng ating Panginoon sa Kristo. The parable of the unmerciful servant. At matatagpuan po natin yan sa Mateo chapter 18 verses 21 to 35. At ito basahin. Ito po ang sinasabi po ng Panginoon sa Kristo. Ito po yung turo po ng Panginoon. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. In Judaism po kasi, sa mga Hudyo, sa mga Judaismo, ang forgiving 3 times showed a generous spirit. Sila po ay generous na po sa pagpapatawad po nila ng 3 beses sa isang tao. Sa mga tao nagkakasala po sa kanila. But Peter believes he has been a particular time. Nakaiba siya because kaya po niya magpatawad ng 7 times. But the true disciples of the Lord Jesus Christ forgive without keeping a record count. 77 times. Sa mga Hudyo po, 3 times po ay generous na po sila. Peter, kaya po niya mag 7 times. At tingin po na he was a particular time. Nakaiba na po siya. But a true disciple of the Lord Jesus Christ can forgive without a record count. It means 77 times. Mas mataas po sa isang tao kung nakakasala po sa atin. Ganun po ang turo po ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga disciples. At ibinigay po niya ang ganito po talinhaga. Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wants to settle accounts with his servants. So, ganito raw po sa kaharian ng Diyos. Merong isang hari na gusto po mag-settle ng account sa kanyang servant. Alam naman po natin na sa kaharian ng langit ay ang king po natin ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. At ang servant po ay tayo pong mga mananampalataya ng ating Panginoon sa Kristo. Basahin po natin. As he began the settlement,
a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. So, dahil nga po mayroong isang alipin or servant na hindi po kayang magbayad sa kanya, sa hari, na siya po ay mayroong pong pagkakautang ng 10,000 talents, ay ang sabi po ng hari ay maiwan po sa kanya bilang kabayaran ang kanya pong asawa, ang kanya pong anak. So, ganun po kasi yung particular common na practice common sa Asian world. Lalo na po sa mga kultura po ng mga Israelita. Tignan po natin saglit ang Exodus chapter 2. I'm sorry po, Exodus chapter 21. Ito po. Exodus chapter 21 verses 1 to 11. I'm sorry po, hanggang 6 lang po. Ito ang tutunin ibibigay mo sa bayang Israel. Sabi po ito ng Panginoon kay Moses. Kapag ang isang tao ay bumili ng aliping Hebreo, maglilingkod ito sa kanya sa loob ng 6 na taon. Sa ikapito, makakalayo na siya ng hindi kailangan tubusin. Wala na pong kabayaran. Freely po siya makakalaya. Kung ang alipin ay walang asawa ng bilhin, aalis siyang walang asawa. Ngunit kung may asawa, siya nang mabili, kasama niya sa pag-alis ang kanyang asawa. Kung sa kanyang pagkakaalipin ay binibigyan siya ng magiging asawa at nagkaanak sila, ang babae at ang mga anak ay may iwan sa amo. Siya lamang ang lalaya sa ikapitong taon. Ngunit kung ayaw na niyang umalis sapagkat mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, gayon din ang kanyang amo, patutunayan niya ito sa harapan ng Diyos. Dadalhin siya sa pintuan, sa tabi ng poste ng pinto, at bubutasan ang isa ng tainga. Sa gayon, magiging alipin siya habang buhay. So, ito po yung nakasanayan po ng mga Israelita na pagka meron pong isang alipin na binili po, ay siya po ay maglilingkod for 6 years sa kanyang amo or sa kanyang master. And after 6 years, siya po ay freely makakalaya. Kung mag-isa lang po siya nung naging alipin siya, mag-isa rin po siya aalis. Kung may asawa siya nung siya ay binili, sila rin po mag-asawa ay aalis ang malaya after 6 years o sa ikapitong taon. But, kung habang sa kanya pong pagkakalipin daw po ay meron siyang naging anak, nabigyan siya ng asawa at meron siya naging anak, ito po yung magiging kabayaran. At siya po ay makakaalis na po after 6 years o sa ikapitong taon. Parang yung dito po sa kwento po ng parable ng Panginoon. Dahil meron po siyang pagkakautang, ay dahil hindi po siya makabayad, kukuhanin na lang po ang kanyang asawa at ang kanyang maging mga anak upang maging servant po or alipin. Babasahin ko po muli sa inyo yung katusong po na kwento po ng talinhaga po ng Panginoon sa Kristo in Matthew chapter 18 verse 25. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Dahil nga ito po yung nakaugalian po na kapag hindi po makapagbayad, isang tao po na kanyang pagkakautang, ang magiging kabayaran po ay ang kanyang pong asawa at ang kanyang mga anak upang sila po ang maging alipin. Kagaya po nung binasa po natin dito po sa Exodus chapter 21. Ngunit, dahil po sa mahal po ng alipin ang kanyang pong asawa, mahal po niya ang kanyang mga anak, siya po ay sabi po dito sa verse 26, the servant fell on his knees before him.
Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. Lumuhod po at nagmakaawa po yung alipin sa kanya pong king. At sabi po niya, be patient with me, he begged, and I will pay you back everything. And yung servant's master ay naawa po sa kanya, yung king, at siya po ay kinansel lahat ng kanyang pagkakautang at siya po ay pinayaya. Alam niyo po, ay ganito po yung batas po sa kaharian po na langit, na ang king ay pinatawad po niya tayo pong kanyang mga mananampalataya, tayo pong kanyang mga alipin, na i-cancel all the debt na meron po tayo sa kanya. At paano po ba yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Paano po ba niya tayo, paano po niya kinansel yung pagkakautang po natin ngayon sa kanya? Matatagpuan po natin yun sa Colossians chapter 3, Colossians 2, 13 to 15. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hentil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Tayo po ay legally nagkasala, meron tayong debt, pagkakautang sa ating King, sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang sabi po dito, sa verse 14, pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Nagkasala po tayo sa batas po ng ating pong hari. Tinawi niya ang lahat ng ito nang ipapo siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang ganda po ng sinabi po ng Panginoon sa verse 14 na having cancelled the charge of our legal indebtedness which stood against us and condemned us. Tayo po ay maliwanag na legally nagkasala o mayroong pagkakautang sa ating pong king. Sabi po sa ESV version ay having forgiven us all our trespasses by cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands. Ganun po. Ganun po yung ginawa po ng king doon sa kanyang servant. He canceled the debt and let him go. Ganun din po ginawa sa atin. Nang mamatay ang Panginoong Jesucristo sa krus, tayo pong legally nagkasala sa Kanya, na meron pong pagkakautang po sa Kanya, ay kinansel po yun ng ating Panginoong Jesucristo at yung mga pananagutan po natin sa Kanya. Ngunit ito po yung problema. Kaya po siya tinawag na unmerciful servant. Siya yung kinahabagan ng Diyos, siya yung kinawaan ng Diyos, ngunit siya naman po ay hindi po nagpakita ng awa o habag sa kanya pong kapwa alipin. Ito po ang kaguksong na kwento. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. Pinagbabayad po niya ang kanyang kapwa alipin na meron din pong pagkakautang sa kanya na 100 denarii. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay you back. Ganun din po ang sinabi sa kanya. Lumuhod siya, nagmakaawa siya, at sabi niya, be patient with me, he begged, and I will pay you back. Kagaya po ng sinabi nito ng alipin sa kanyang hari. But he refused instead. He went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Pinakulong po niya. Because legally, meron pong pagkakautang sa kanya yung kanyang kapwa alipin. Meron pong kasanayan sa kanya.
When the servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Nakita po ito ng iba mga alipin at sinabi po nila ito sa kanilang hari dahil sila po ay nagulat sa ginawa po ng alipin sa kanilang kapwa alipin. Then the master called the servant in. "You wicked servant," he said, "I cancelled all the debt of yours because you begged me to. Should not you have had mercy on your fellow servant, just as I had on you?" Hindi pa binura ko, kinansel ko lahat ng iyong pagkakasala o pagkakautang sa akin na dapat yung din ang iyong ginawa sa iyong kapwa. Nahabag ka sa kanya. At sa galit ng kanyang king, in anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Siya man din ngayon ay nilagay sa kulungan hanggang siya ay makapagbayad sa lahat ng kanyang pagkakautang. Hindi po siya nagpakita ng habag. Siya yung kinahabagan at ngunit siya hindi po nagpakita ng habag sa kanyang kapwa. This parable is teaching us that the king and the servant relationship and the servant to servant relationship. Yung hari po na ito na ating Panginoon sa Kristo ay pinatawad po niya tayong kanyang mga alipin. At tayo man din sa ating mga kapwa na nakikipag-reconcile sa atin, na mayroon din pong pagkakasala sa atin, ay dapat din po magpatawad. Kung paano po tayo pinahabagan ng ating Diyos, ay ganun din po dapat tayo magpakita ng habag sa ating mga kapwa. Kaya ito po yung kwento po ng Panginoon Jesus kung paano po dapat tayo magpatawad. What should we do? At alam niyo po yung sabi po ng Panginoon sa Beatitudes, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila kakapagana. Yung Beatitudes po na yun ay patungkol po yun sa kaharian po ng ating Diyos, sa kaharian po ng langit. Na pag tayo po ay mahabagin sa ating pong kapwa, tayo rin po ay kahabagan ng ating Diyos. Yun po yung mabuti po sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya po sinabi niya na mapalad kayo mahabagin sapagkat kayo kahabagan din ng Diyos at nakakapasok sa kanyang kaharian. Yun po ang ibig po sabihin. Kahabagan po tayo ng Panginoon. Kaya po, ang puro po dito sa last verse po, verse 35, "This is how my heavenly Father will treat each of you, unless you forgive your brother from your heart." Kung ano po yung ginawa nating trato sa ating kapwa na nagkasala sa ating legally, ay ganoon din po yung gagawin ng ating Heavenly Father sa ating kapwa. Kaya po, pinapakita po dito na tayo po, kanyang mga alipin, ay dapat din po magpatawad sa ating po mga kapwa alipin. Tayo po mga mananampalataya sa ating kapwa mananampalataya. Dahil tayo po ay pinatawad ng ating merciful Father. At tayo po ay tinuturuan po ng ating Panginoong Kristo kung paano po niya tayo pinatawad sa kanyang pagkamatay sa krus, ay ganoon din po tayo magpatawad sa ating mga kapwa. Magandang umaga po. Nawa po ay pagbulay-bulayan po natin ang mensahe po ng Panginoong Kristo sa atin. At tayo po mismo nakakapagsabi kung ano po ang personal na application nito sa ating buhay. Pwede po tayo kadalamin ng personal kasama ating mga pamilya, at tayo po ay humingi po ng gabay at tulong ng ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po, and God bless us all.